Nakakapanghinayang ang ating kagubatan. Hindi ko na muli pang masisirayan ang ganda at kinang ito! Sadyang ibang-iba ang ating kagubatan na aking kinagisnan. Sa paglipas ng panahon, ang dating tahimik at maayos na paligid ay naglaho na. Nakakalungkot isipin na ang ibang hayop ay nagangad ng iba na naging dahilan upang masira ang kagubatan na aking iniingat-ingatan. Nalaso ng mga ilog at ang mga puno ay unti-unti nang nawala. Wala nang maayos na tirahan ang kagaya ko. Na ang tanging hangad ay mabuhay ng mamayapa. Sa tuwing naisip ko ang mga bagay na ito, ay nais kong kumilos at gumawa ng aksyon. Ngunit hindi ko magawa dahil ang gubat na ito ay may pinuno ng kinikilala. Dahil ang gubat na ito ay umakit na! Di mo nang nararamdaman pagkasira ng kagubatan na aking kinagisnan. Kung saan ako ang kinikilala nilang hari. Ako'y likas na hari ng kagubatan. Walang sinuman ang maaari sumira ng aking tangal. Kung labanan lang ang usapan, ay diyak, hindi ako magagapi. Ngunit ba't ganon? Ako'y suwi! Hindi ko matanggap ang aking pagkatalo sa buwayang yun na utak-uto. Ngunit ganun pa man, ay dapat nang kumilos upang maisalba ang tahanan ko ito. Upang maisalba ang tahanan kong ito! No, Father. It's Cold Saber. Wait, siguro maaga kang muli sa bahay mo. Yung totoo. Kailan ka simulang naglakad? Siguro na nakaraang buwan pa, no? Tumigil ka na nga dyan. Kawawa naman si Pagong. Hindi mo ba nakikita na ang bigat-bigat ng dinadala niya? Hiyang-hiya naman ako sa kabaitan mo. Ikaw na. Banal ka. Relihiyosa ka. Iboto ka pa. Tumigil na nga kayong dalawa. Hindi naman ako nandito para makipagbiruan sa inyo o gawin ninyong katuwa-tuwa. Pasensya ka na, Pagong, ha? Eh, bakit ka ba malungkot? Ah, may idea ka ba kung ano magaganap mamaya sa pupulong? Ano ba kayo? Ano ba kayo nasali?
nga akong naramdaman. Kayo ba? Wala rin naman. Pero hindi rin natin alam kung anong mangyayari mamaya. Pero sa tingin ko, meron tayong mas dapat magtuunan ng pansin. Ha? Kagaya ng ano? Hindi kita maintindihan eh. Hindi nyo ba napapansin? Ang mga magbabago sa ating kalikasan, sa ating tirahan. Ha? Ako? Pasensya ka na. Nag-buffer kasi ako ngayon eh. Ano bang pagbabagong tinutukoy mo? Hay! Siguro! Sinisingil ka ng upa ng bahay mo? Grabe ka naman, Pagong. Hindi mo ba nakikita? May bahay ako. Bahay yan? Kuneho bahay ka. Akala ko bata, be. Paligo naman kami minsan. Tumigil ka na nga, Matching. Minamalas na nga tayo. Puro ka pa biro. Tignan nyo, oh. Matagal ko nang hindi nakikita ang malangaw. Oo nga. At hindi lang yon. Sa aking tirahan, hindi ko na nakikita ang kislap ng malilinaw na tubig. Ha? At ang mga pagkain, unti-unti nang nauubos. Ano mo? Tama si Pagong. Pati ang gubat ay nauubos na rin. Kung dati, tinipat tama ako ng tirahan kapag aking kaibigan. Ngunit ngayon, wala po na mangyari yun. Dahil ang mga puno ay nauubos na. Oo nga. Alam niyo ba dati, marami akong punong nasasabitan. Tsaka, sagana rin ang ating kagubatan sa pagkain. Kaya saan akong bagay pumunta? Eh, may saging ako malaki. Tsaka, marami akong bunga kawila, isang hugot lang. Busog na ako. Talaga, Matching? Hindi, joke lang. Alam mo, yung si Matching, mukha na yung saging. Ang takot-takot niya kasi. Eh, sa'yo ng favorite eh. Pake mo. Tsaka, pansin niyo ba na maging ang hangin ay puno na ng polusyon? Ang mga kaibigang ibon, Tumatayo ka rin pala pa. Matching, Kuneho, pinagtitripan nyo na naman akong dalawa. Bakit kaya hindi sila yun ang pagtripan nyo? Ikaw kaya. Natry mo na. Ayoko, natatakot ako kay Leon. Ako, ikaw takot. Paano pa kami? Nalalakap ko na rin ang mabahong ihip ng hangin. Oh my God. I'm gonna faint. I'm gonna faint. Ito na. Okay na ako. Uwi mo naman eh. Alam nyo? Pansin ko nga na minamalas tayo dahil sa pagkawala ng malangaw. Ano na ang pagkawala ng malakaw? Leon, kanina ka pa ba nandyan? Kailan ka dumating? Kanina pa ako nandito. Nasaan na ba yung magaling ninyong pinuno? Hindi namin alam, Leo. Hindi ba responsibilidad lang bigyan ng solusyon lahat ng problema natin dito sa ating nagubatan? Eh, bakit sa amin hindi? At ngayon, tatayo na lang ba kayo dyan? Uupo na lang ba kayo dyan? Sama-sama tayo kikilos at lalaban upang may balik kung ano man ang nawala sa atin. Yun? Huwag mo sabihin. May binabala ka na ba na si Buhaya? Wala naman. Ang sa akin lang ay ito na ang tamang panahon upang tayo'y magkaisa. Sama-sama natin hanapan ng solusyon at ibalik sa ayon ang
pakinggan ang aking nagawa para sa ating kagubatan. Nilinis ko ang ilong pang yung matirhan. Tinudumihan mo nga eh! Naglagay ng baging pang yung masabitan. Ano na kaya yun? Pinutas ko ang ulo pang yung masilungan. Kahit akong gumawa nun. O di ba? Ang lakas ko! Gawa ko lahat ng yan! Sa'yo naman, Leon, wala na akong magagawa! Sa tigas mo yan, kaya mo na yan! Mas malakas lang ang aking dating sa tsura pa lang! Wala ka na panama sa akin! O ang mga ayo! Masaya ba kayo? Masaya kami. Sa mga nagawa ko para sa inyo! Isang pagbati sa nasasakupan. Mabuti naman at nakadalo kayong lahat sa pagpupulong na ito. Bilang inyong galang-galang na kayo, may mahalagang bagay lamang akong nais italakay sa inyo. Magsiupo kayo lahat. Magsiumpura ang lahat. Tumulong ka tayo. Ibang paumanhin ninyo kung ako man ay nauli sa pagpupulong na ito. May mahalagang bagay lamang akong ginawa sa bata. Alam naman ninyo, abalang-abala ako sa pagpapanatili ng kaayusan dito sa lugar. Tulad ka ng ating pinuno. Eh, mukhang bumibirong ka pa. Manahimik ka mag-chill kung ayaw mo ang mapasama. Tatanong lang naman. Magtitigil kayo! Para kayong mga bata, nagmula lamang ako sa lawa upang suriin kung ano ang maaari nating gawin dito sa ating kagubatan. At napag-isipan ko, magkaroon tayo ng isang patimpalak. Patimpalak kung saan magkakaroon ng kasiyakin. Ang lahat ng mga hayop. Napakagandang ideya, di ba? Napakagandang ideya. Ang sabi mo kanina ay galing ka sa lawa. Apoy natural! Hindi ba doon ka naman talaga nakatira? Doon ka buong araw, natutulog, kumakain, at nagpapataba, at nagpapakasasa sa kapangyarihang hindi naman dapat sa'yo. Siguro ay hindi mo pa alam na nawawala na ang panangaw at unti-unti nang nasisira ang kagubatan inaasahan ng iyong mga nasasakupan. At ano? Kasiyahan pa ang una mong inisip. Ang tanong eh, kung may utak ka mo ba dahil sa iyong katabaan? Oo nga, tama sila yun. Minamalas na kaya kami. Hindi ganyan yan! Hindi nyo na ikinala ang ating mahal na pinuno! Katulad ka ng amo mo, nahihibang ka na rin. Patatawag pa lang isang pinuno kung sa sariling pagpupulong na siya mismo ang nagpatawag ay siya pa itong nahuli. Mabuti pa itong si Bagong na may bitbit na napakabigat ay nauna pa sa inyong dalawa. Magtigil ka na Leon! Pangas ka? Ginamit mo ba ang pagkawala ng palangaw upang ako'y iyong siraan? Ang totoo, hindi mo lang matangka sa iyong sarili na natalo kita sa halalan kaya ganyan ka na lamang magsalita. At sinong nagsabi sa'yo? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito sa ating lugar. Siyempre, alam ko. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, buhaya. Huwag ka nang magtago sa kapangyarihan. Ninakaw mo lang at hindi naman nararapat sa'yo. Harapin mo ang totoong problema. Pangas ka!
ang iyong kapangyarihan upang igana kita! Magsitigil na kayo! May mas mahalagang bagay ngayong dapat bigyang pansin. Hahanapan ko yan ng solusyon. At anong solusyon ang sinasabi mo? Matagal nang nawawala ang balakaw. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin mga paraan. Ito ay may kaligtasan. Marami ang bayong ay natakawan. Kung magpapakuli pa ito, lahat tayo ay maapektuhan. Ako, Agila! Bakit hindi mo ikulang ang kanilang mga mata? Nakulay na kalagayan ng ating karubahan. Bakit hindi mo maisip na kung ating kalikasan? Ito ay dahil sa iyong kapabayaan at pagkuha ng bahala. Pero ako pa rin ang hari ng kagubatan! Kaya mas nalalaman ko kung ano ang makakabuti para sa ating lahat! Nakikita mo ba kung ano na ang kalagayan ng kagubatan? Makabubuti! Bilang hari ng kagubatan ito, ni hindi mo nga ginagawanan ang iyong tungkulin upang maisaayos lahat ng problema dito! At ano? Kasiyahan pa? At makabubuti ka mo ang iniisip mo? Huwag kang masyadong magmagaling, Leo. Bilang isang mamamayan, may nagawa ka na ba upang bigyang solusyon ang iba pang mga suliranin? Puro ka muna! May naitulong ka ba? Hanap ka ng pagbabago. Pero wala ka namang ginawa kundi ang magreklamo. Sa mga ginagawa mo, sino ang hindi magreklamo? Ha? Reklamo nga kami ng reklamo, tila. Nagtatay ng kawaling ka naman sa aming mga hinaing. Hindi ba dapat bukas ang iyong isipan sa kung ano ang mas makabubuti sa lahat ng iyong nasasakupan? Hindi mo nalalaman kung ano ang mga nagawa ko para sa ating lahat! Saan mga nagawain? Oo! Mga gawaing lingas pugon. Bakit? Katulad ka rin ng iba. Umpisa ka lang magaling. Nakakatawa ka talaga, Ling. Tandaan mo, kahit
kailan hindi ka naging parte ng solusyon. Tanda mo yan. Sino sa atin ang nagpapatawa? Ha? Sino ang nanaising maging parte ng solusyon na sinasabi mo kung ikaw mismo ay galit sa kapangyarihan? Ang gusto mo lang kasi, ikaw ang nasusunod. Ang gusto mo, ikaw ang batas. At ang gusto mo, ikaw ang sinasambang Diyos. Bakit hindi mo muna? Pangas ka talaga! Bakit hindi mo muna asgahan ang iyong sarili? Bago mo ibalik sa akin lahat ng sisi! Huwag mo sa akin ang dungis na meron kang buhaya! Tumigil ka na, buhaya! Binigay na namin sa'yo. Oo namin tiwala, ngunit anong ginawa mo? Winasak mo! Sinira mo! Hindi ka karapat-dapat sa pwestong meron ka ngayon! Ilaglag sa pwesto! Buhaya sa pimat kahaman! Ilaglag sa pwesto! Arbiente! Tulungan mo ako! Naguguluhan na ako! Ikaw, buhaya! Sobra ka na! Naging sunod-sunod ako ay tuloy-tuloy aking ginawa sa ngarin kong walang hiya. Kasama mo, kastangan, hindi mo sumunod karapatan, hindi ka karapat-dapat sa aking katapatan. Ayoko na! Sabihin na kayo! Wala na kayong ibang ginawa kundi ang maglabangan. Kung pareho ninyong ginawa ang mamuno. Ngunit, ito ang tamang panahon upang pagsalunan ng mga kanyang gagawin. Bakit hindi natin bigyan pansin ang makatunay na problema ng ating katubasan? Ang nawawalang balangaw! Inaakala ng mamuno-muli. Apo Avila, ano pong ibig niyong sabihin? Sa kwento ng aking mga kasala ay mga diwatang nakakala sa akin. Sila ang mga diwata ng apoy, lupa, araw, kailangan, Legend of Angyan ha. tubig, hangin at kamatayan. Sabi ng mga hayop doon ay naglaban-laban upang sila ay mabuhay. Hanggang sa kumangibabaw ang kasamaan. Dito napagpasahan ng mga diwata na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang ibalik ang kapayapaan. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga lakas upang lumikha ng isang kristal na nagtataglay ng magkulay na ilaw. Pula para sa apoy, kahel para sa lupa, dilaw para sa araw, berde para sa halaman, bughaw para sa tubig, dina para sa hangin, at lila para sa kamatayan. At ito ang tinatawag nating balangaw. Ngunit dahil sa takot na ito ay mapasakamayan masasamang ito, ay itinago nila ito sa isang sagradong lugar. Kung kaya naman, hanggang ngayon, ay wala pa rin nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Ang ibig niyo po bang sabihin ay kaya nawawala ang panangaw dahil nawala na rin ang kristal? Ayoko mang isipin, ngunit ito na nga ang nangyayari sa atin. Ano po bang kapangyarihan na meron na kristal? At tila
naman pala nito eh. Mayroong napakalakas na kapangyarihang taglayang kristal. Apo Agila, magbenta ka pa po tungkol sa balangahan. Nabibigyan ba ako nito ng napakalakas na kapangyarihan ng Agila? May babalik po sa akin ito ang pamumuno ng buong kagubatan. Ito kaya ang tinutukoy ni Apo Agila na may wagang kristal? Kaya pala, kakaibang lakas ang naramdaman ko. Simula na papasakit to. Kung gayon, ako ang... Ngunit hindi! Hindi ko naman sinasadyang mapasakit to eh. Akala ko, ito ang magiging solusyon sa lahat ng problema ko. Buong buhay ko, lagi na lang nila ako tinatawag na mahina. Mabagal. Ang bagal mo naman. Ang hina mo naman. Ayoko na marinig mo ngayon. Gusto ko lang namang maging silik si Nicolejo. Si Billy, si Manching. Kahit minsan, hindi nila ako tinawag na malakas. Kagaya nila yun. Pero, paano ko sasabihin sa kanila na ako ang may hawak ng may wagang kristal? Siguradong magagalit sila sa akin. Ano gagawin ko? Tama! Alam ko na! Sino kausap mo? Ha? Ano yung sabi ko, Tol? Wala, Manching! Saan? Wala! Kausapin ko rin! Saan? Sige na, sige na, iniisip ko lang naman kung paano natin makahanap ang may wagang kristal, Apo Agila. Ano yun, Bagong? Bakit hindi tayo maghiwa-hiwalay? Para mas mapabilis ang paghahanap sa may wagang kristal. Ikaw, Manching at Kuneho, dun kayo sa may timog. Ikaw naman, Leon, sa may hilaga. Ikaw, Buway at Serpiente, sa may kanluran. At kami naman ni Apo Kwago sa may silangan. Humingi na rin tayo ng tulong sa ating mga kaanak para mas mapabilis ang paghahanap. Wow naman, believe na talaga ako sa'yo. Kalain mo, naisip mo yun. Eh, di ba? Huwag kang ganyan. Habang tumatagal ang araw, lalo yung tumatalino. Baka naman may iniinom. Wait, halika dito. Anong iniinom mo? Sige, masabi mo na sikreto mo. Ayan. Kristal! Paano mo nakuha yan? Tanging ang mga diwata lamang ang nakakaalam kung saan din matatagpuan. Ang talino mo nga naman! Napaigot mo kaming lahat! Pinaniwala mo kami na ikaw ang mabuti at ako ang masama! Pero totoo, ikaw
walang hanggang kapayapaan at kasaganahan. Hindi ninyo inisip ang mga ibigay ito. Hindi lamang sa inyo, maging sa ibang nilalang. Naging makasarili kayo at naging galit sa kapangyarihan. At dahil sa mga bagay na ito, nararapat lang na ibigay namin sa inyo ang panghabang buhay na kaparusahan. Upang sa gayon lagi ninyong maisip ang inyong mga pagkakamali at matutunan ninyong tanggapin ang at kahinaan ng bawat isa. Jordan Gonzalez bilang Leon. Mga namuno sa produksyon. Documentation, Erica Sarabat. Publicity and promotion, Leia Cambao. Technicals, Joshua Elisha Clark. Makeup, Dindi Coralde. Wardrobe and sets design, Jani Isabel Guray at Maria Colin Rojas. Musical instructor, Bien Justin Cruz. Assistant stage manager, Annalisa Capistrano. Stage manager, Rosalie Abayon. Assistant production manager, Denmar Madriaga. Production manager, Terence Jordan Gonzalez. And our director, Annalyn P. Bico. Dr. Mario Lourdes Garcia, and our dearest gratitude to Professor Christine Viray and Teatro Comunicado.